Ito yung lugar kung saan lahat ng pwede mong ma-food trip makikita mo dito. From legendary, mga hidden gem, mga nagsisikatan, trending, pinipilahan, at ultimo yung mga tagong lugar na may ganitong klaseng tinitinda na sobrang mumura, dito mo lang makikita. Kahit sabihin pa ng iba na nakakatakot, delikadong puntahan. Pero para sa akin, sa tagal ko nang nagtutundo, kabaliktaran yung na-experience ko dito. Mababait, may respeto, at napaka-creative nila. Yung basta mabuti at may respeto ka rin sa kapwa mo, wala kang magiging problema dito. Kaya ngayon, sa food trip natin, wala tayong palalagpasin. Sisiguraduhin ko na sa lahat na makikita nyo dito, matatakam talaga kayo. Super excited na nga ako, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Meron tayong solid na memeryendahan dito. Nag-open sila 4 PM. Ayan, may pila na. Samahan nyo ako. Yan na. Yanins. Dami niyo pwedeng pagpilian dito. Mababaliw kayo sa sobrang dami. Check natin yung menu. Let's go. Tao. Kilala talaga sila sa buong Tondo na nagbebenta ng maraming merienda. Actually, hindi nga lang basta merienda Dahil meron pa silang silog, iba't ibang klaseng pasta, mini donuts, at pati drinks, ang dami niyong pwedeng pagpilian dito. Kayo na lang talaga yung mababaliw sa pagpili dahil sa dami ng choices. Wow! Lahat ito pang halo-halo, no? Ito yung sikat at nagsimula sa New York, tapos nilagyan ng twist ng mga taga Zamboanga. May nata na green, ganda. Ganda ng kulay. Watermelon. Anong tawag po ulit dyan? Knickerbocker. Yan yung halo-halo sa ibang bansa. Opo. Oh, solid May yung super, tas yung ice cream pa lang. Yan Parang fruit salad. Oo nga May ice cream po. Ano flavor po nan? Vanilla? Vanilla po. Wala nang ice-ice, no? Wala ano. Opo, patlo. So, yan na yung parang pinaka pampalamig niya. Ganda. Knickerbocker. Ito daw kasi yung version nila ng halo-halo. So, instead na maglalagay ng ice cream ang nilalagay nila on top. Pero may milk na rin to. Try natin with vanilla ice cream. Parang halo-halo nga. Pero ito, yung pampatamis na malalasahan mo, galing sa prutas. Tsaka yung sa ice cream na lang. Kasi yung halo-halo natin, lahat niluluto di ba? From beans, banana, from yung mga whatever na hinahalo, lahat yun nakaluto sa Asukal. Lahat papatamisin. Yes. Ito natural yung Prutas. patamis niya. Pinakamatamis na yung ice cream. So, meron siyang gulaman, nata, mango, melon, dragon fruit, banana. Solid din to refreshing din. Ibang atake. So yung pinakatamis, makukuha mo sa ice cream. Haluin ko na. Para equally divided yung tamis, ice cream, saka dragon fruit. Try natin kung anong lasa nilang dalawa. Sa sa Cavite yun. Kasama Yung dragon fruit nila, hindi masyado matamis, sakto lang. So, yung ice cream na pinagsabay mo sa dragon fruit, nababalanse niya. Nakakalat yung tamis, nababawasan. Galing very bright idea. And very colorful. Gaganahan kang kumain nito. Dragon fruit, tsaka melon, at mangga. Pagsabayin natin. Kakaibang twist sa halo-halo, no? Kakaiba. Tama. Healthier version. A little bit. A little bit. Pwede na. Way better, diba? Way better.
Milky and creamy, less guilt, more enjoyable. Kasi, syempre, kung medyo healthy living ka, konting tamis lang, may enjoy mo. May guilt, konti lang. Gaya ng sabi ko sa inyo, dahil sa dami nga ng ino-offer nila dito, yung feeling na lahat parang gusto mong tikman. Kaya ito, magta-try pa tayo ng iba. Wow, what is that? Ang lupit. Gabundok eh. Kita nyo guys, ang dami ng tao sa kanila. Wow. Kakabukas lang. Lahat ng pwede nyo i-crave, makikita nyo sa kanila. Mapa-sweets man yan, savory, or pang pika-pika. Sagot nila kayo. Ito yung clubhouse price nila, 160 pesos. Then ito naman, yung nachos price nila nagabundok talaga. Kahit sa lahat ng umorder sa kanila, walang vlogger, ganyan sinaserve, 170 pesos. May extra cheese pa. Tingnan mo naman, di ba? Grabe. Ito yung nachos fries nila. Wow, may price sa loob ah. Overloaded sa cheese. Lagay na natin. Cheese pa lang. Ang sarap. Sobrang milky at creamy. Sarap ng cheese nila, swear. Hindi ko alam paano magsisimula. Ito tayo sa pinakaibabaw. Mainit-init pa. Let's go. Puro cheese pa lang yung nakuha natin. Ayan, nandito yung laman eh. Ayan, si Kuya. Andan yung mga laman, andan yung gulay. Yun. Tama fries. Okay to kasi good for sharing. Marami kayong pwedeng maghati para sa 170 pesos. Bukod doon, hindi tinipid. Talagang kahit saan sila mag-serve, normal na tao ka, walang palakasan dito. Ganyan talaga, gabundok talaga sila mag-serve. Oo. Pati yung presentation niya, no? Presentation pa lang itself, nakakatakam na eh. Yes, ayan yung fries, oh. So, nasa sa inyo daw, pwedeng cheese, pwedeng barbecue, and sour cream. Wow! Sino hindi matatakam? Para sa 170. Tatlo na kayo mag-share nito. Ang pinaka nang ibabaw sa akin, yung melted cheese. Kasi, yung alat na nabibigay nito, nung grated cheese, nababalanse nitong melted cheese kasi creamy, milky, yung dating niya. Siyempre, maalat na yung price mo eh. Pampabalanse. Nagiging light yung lata. Pero syempre, huwag niyo araw-arawin ah. Kasi, Huwag everyday, tama. Pag- Magandang paminsan-minsan, tinitreat niyo yung sarili mo. Alternate nyo na lang. Oh, tingnan mo, hirap sarado. Ito pa ang isa. Clubhouse with price. 160 pesos. Oy, solid to ah. So may ham, may cheese, may egg. So yan, may mayonnaise, may lettuce. Try na natin. No? Kung nag-aanap kayo ng something na heavy, tapos pang merienda lang, carbs, na masarap, para sa presyo kasi imaginein mo guys, 160 pesos. Gusto ko dito yung asim na nabibigay ng mayonnaise eh. May egg, tapos yung pagka-toast pa ng bread, may chaser ka pa ng fries. Overall, para sa pagkain kalye, na hindi tinipid at presyong pangmasa, abot kaya ng lahat. Panalong-panalo na. Tignan nyo naman, non-stop na yung bumibili, may mga nagda-dine-in pa. Manipis po yung noodles na gabi. Opo.
chicharon. Ano po yan? Yung tokwa. Ayan yung garlic. Ay, may ano pa, squid ink. Ay, wow. Lechon kawali. Kalamansi. Yan. In fairness guys, para sa 70 pesos, meron pa silang squid ink. Tapos, imbis na chicharong taba, lechon kawali. Gamit nila. Sa gitna muna tayo kukuha. Sorry, price overload. Lasa mo yung pinaka-chicharon, okay din yung lasa niya. Kasi bihira akong makakita sa kalye na naghahalo ng squid ink. Kasi syempre matrabaho siya eh. Tsaka dagdag gastos, di ba? Normally may chicharon lang, tinapa, di ba? May tokwa. Very rare yung naghahalo ng squid ink. Kaya okay din siya. Plus points para sa 70 pesos. Pero syempre po ako tatanungin mo, dahil mahilig ako sa palabok, hinahanap ko yung lasa ng chicharon taba. Pero pwede na rin to. Okay na din siya para sa presyo, tapos overloaded din naman. Pero kung nasanay ka sa chicharon taba, hahanapin ang panlasa mo. Iba kasi yung crispiness na may lutong, tapos pag kinagat mo, sasabog yung mantika sa bibig mo. Yun yung favorite ko sa palabok, yung chicharon taba. Yan o. Saan na tayo? Wow, oh. Squid ink. So yan, nagre-ready na sila. Kakabukas lang nila, pero ang dami na agad orders. Kagulo na. Yan. Mga nakaabang na. Nagre-ready na. Ito na yung mga giant nila. Lupit. Giant cream cheese leche flan. Wow! Tingnan nyo naman yung mga toppings sa mga ibang binibenta nila dito, guys. Oh. Grabe. Wow. Yan ang hindi tinipid. May mga extra sauce pa. Ano po yan, ma'am, yung nilalagay? Honey syrup. Ah, wow. Honey syrup daw. Wow. Siksik, oh. Total ilang slice po yan? Bali, 8. Galing. Kinukunan ko palang naglalaway na ako. Wow. Kita nyo yan, guys. Wow. Grabe. Kita nyo yung alog? Araw-araw nga daw ganito yung sitwasyon sa kanila. Paano ba namang hindi tatangkilikin ng sobrang daming tao ang dami mong pwedeng pagpilian talaga dito. Literal na araw-araw ang dami nilang ginagawa dahil sa dami rin ng customers na dumadayo. Ay, wow. Grabe. Giant cream cheese de leche. So, leche flan siya na nilagyan ng cream cheese. 915, ganito kalaki. 8 slices na. First slice niya, 120. Tama po na, madam? 120. So, ito yung 120 nila. First slice. Ito yung isang buo. 8 slices yung kayang gawin. Hi po! Wow, ang laki niya na. Laki oh. Tulungan mo ako kasi mabigat. Yan, hindi, kaya na. So, hindi lang basta leche flan to. Cream cheese de leche. Not your ordinary leche flan. Grabe, ang bigat. Sakit sa kamay. Ang alay ah. Bigat. Hindi kaya ng isang kamay. Kaya naman kung malakas ka talaga.
Parang nanghihinayang akong bawasan yung isang giant cream cheese de leche. 950 pesos. Oy! Ay, wow! Oh. Walang gelatin kasama to. So, sa mga kapatid nating Muslim, pwede sa inyo to. Ay, wow. Not too sweet. Siyempre, matamis siya yung pinaka-top. Pero, pag hinimay-himay mo yung lasa niya, creamy, milky, very light yung lasa niya. Kung tatanggalin mo tong top, ito lang yung titikman natin. Sige, ito lang. Ito na muna. Without the top na nandun yung pinaka-matamis. Yan. Ayan, o. Tignan niyo yung texture. Walang halong gelatin to, guys. Milky at creamy. Lasa mo yung cream cheese. Not too much. Konti lang. Enough para malasahan mo may cream cheese. For me, solid to. Actually, pwede tong pangregalo. Social, hindi ka mapapahiya. Pag merong may birthday, kandila na lang kulang. Para maiba naman, di ba? Maganda dyan. Looks familiar. Pero pag natikman mo, Not your ordinary. medyo leche flan, masarap na on its own. Then may cream cheese ka pang hinalo. Tumpak, di ba? Boom! May alat, di ba? May alat. Next level. Minix dun sa tamis. So, ito naman yung tatry natin ngayon. 1 liter na thick Milo. Wow. Tapos, ito yung mga gagamitin nilang toppings. Yan lahat yun. Actually, mix na yan kasi naglalagay din sila for donuts eh. Ito rin yung gamit nila. So, kumbaga share-share na. Ayan, magluluto na sila ng kanilang mini donuts. Yan yung pinakaunang sumikat sa kanila dito sa Yanins. Yan din yung pinaka-favorite ko sa kanila dito dati. Yan. So, sa isang lalagyan nila, 20 pieces. Ito yung Nutella kung tawagin, ano? Tapos ito naman. White Toblerone. A-alternate natin yung white chocolate para mapakita natin sa kanila. Kasha pa. Sisiksik na lang. Yes po. Medyo loaded po. Loaded. Para mas mukhang siksik eh, no? Yan. Kada isang luto, 12 ang laman kasi, no? Ng machine. Ano yan? Parang kahit anong toppings pwede, no? Bala na yung customer mamili. Yes po. Kasha pa isa, siksik. Overload po talaga siya. Kaya nga eh. Yun. Kasha nga. Yan. So, may choice kayo kung anong gusto niyo ipalagay. Yun tama lang, no? Para hindi rin nakakaumay. Wow, ang ganda. Tama na yun. O yan, pwede na. Oreo. On. Wow. Ang ganda. Lupit niya na. Tapos magkano to, kuya? 185 lang po siya. 185. So, guys, ito yung pinaka-kauna-unahang nagustuhan ko sa Yanins. Kung napapanood nyo na yung mga vlog ko before, ito yung unang-unang finiture ko sa kanila. Pero dati kasi marami pa silang ino-offer na ibang dip eh. Ngayon, Nutella na lang tsaka white Toblerone. So, ganun pa rin. Marami pa rin silang toppings. Ang siguro pinaka-nadagdag na lang nila is Biscoff kasi late na rin naman siya nauso. So, ito yung 20 pieces, 185 pesos. Meron din silang 12 pieces, 120 pesos. 8 pieces naman, 75 pesos. So, nasa sa inyo. Wow! Oh my gosh!
Ito yung nagustuhan ko sa donut nila eh. Laging bagong luto, mainit-init mo pang makakain. Tsaka yung mini donut nila, yung size, perfect sa isang subo. Kumbaga sa isang subo mo, naandun na lahat yung lasa. Kahit yung pinaka-dip nila, warm. Ngayong next naman yung itatry natin, yung white Toblerone with Oreo. Let's go. Maganda yung combination ng white Toblerone tsaka Oreo. Actually, ang kinagandahan kasi nitong ino-offer nila na mini donuts, ang lambot ng donuts nila. Tapos, yung nabibigay na texture ng bawat toppings, crunchy. So, nagme-mix sa isang bite mo, may soft tsaka crunchy. Yun ang kinagandahan. Sa isang bite pa lang, kuha mo na yung lasa na hinahanap mo. Dito naman tayo sa chocolate with sprinkles. Another colorful. Huli natin yung pinaka-favorite ko na bisco. Late lang sila nagkaroon yan eh. Yung unang feature ko sa kanila ng mini donuts, wala pang bisco. Yan. It's good to be back. Sarap talaga ng mga snacks nila dito. For all ages, mapabata, matanda. Kaya tingnan mo naman. Ang ganda kasi ng texture ng pinaka-mini donut nila eh. Alam niyo yung fluffy, yung pagkalambot niya, tsaka yung bounce kasi. Tsaka hindi pa guys, imagine niyo sa 185 pesos nyo, ang dami nyo ng matitikman na lasa. Ang daming toppings, ang daming flavors. Tuwan-tuwa yung mga kids nito. Actually, may mga nakaabang na nasa side eh. May mga nakaabang na. Kinokontrata na nila kami. Tama ba? Ayan no, kanina pa ako kinokontrata eh. Kuha ako ng sa gitna. Para mas marami. Yan, oh. In one box. Ito yung matatawag mo na sulit. Ito favorite ko. Ulitin ko. Ito ang pinaka-favorite ko. Simple lang yung itsura niya. Actually guys, tignan nyo. Sa kanilang lahat, ito yung pinaka-simple. Pero siya yung pinaka-favorite ko. Lahat masarap. Lahat ng toppings. Diba? Pero ito, top 1 ko tong bisco. With white Toblerone. Ito naman yung bago nila guys. Na kinakrak. May Milo Nutella. 1, 2, 3. Kinabahan eh, no? 1, 2, 3. Ayan. Ay, wow, ang ganda ah. Wow. Ayan na siya ngayon. Wow. Ang dami nilang pautot eh, no? Pero ang ganda ng mga idea nila. Ang cute, may handle pa oh. May Oreo pa on top. Very refreshing. Actually, yung pagka-chocolate niya, light lang ah. Dahil siguro marami na siyang ice, tsaka blended siya. Unique. Oh, ang ganda. May mga crack-crack siya dyan na chocolate. Very unique. May design. Very chocolatey, pero light lang. Alam mo yung pagka-light na chocolate niya. Okay din to matry. Very refreshing. Perfect sa napakainit na panahon. Humid. Pawis na pawis, kaya mabenta sa kanila din. So, ito yung may Milo Nutella sila. Ito rin yung isa. Cream cheese daw to. Diba? Ang dami nilang pasabog. So, move on na tayo dun sa isang next na itatry natin. Yan naman yung 1 liter nila. Na Milo thick. Pinupuno nyo talaga, no? Tapos may laman na siya sa loob. Okay, madam. Malos po, tsaka po isang nila. Ano yan? Bukod pa sa... Ice ba yung nilalagay dyan? Tapos, madam, crush ice po. Crush ice. Tapos, may toppings din po siyang malo sa ibabaw, tsaka nuts. Ay, wow, dami ah. Tapos, may cream o rin po. Tapos, leche po. Magkano po yan? 139 lang po. 139. Laki, no? Pwede na for sharing yan. Pero kung mata ko lang po kakain,
At yung gusto niyo po gusto magka-diabetes. Oh, true. Diabetes overload. Tapos, Condense. wow. Chocolate overload yan ah. Opo, madam. Good luck sa ano. Good luck sa sugar and diabetes. Wow. May dalawang ano po, cream of food sa'yo. Kasha pa ba? Ang lupit. Yan yun eh. Oh, may leche flan pa. Oh, lupit. Oh. Tignan nyo naman to guys. Ito yung Milo Thick de Leche nila na 1 liter. Kasi laki na ng mukha ko at tignan nyo yung toppings. 139 pesos isang ganito. Hindi kaya ng isang tao to. Unless sobrang hilig mo sa matamis. Pwedeng for sharing to para hindi naman super nakakalula, no? So, try muna natin yung pinaka-leche flan nila. Yeah. Leche flan with, try na natin yung ibang ano pa. Oh. With nips, marshmallow, tsaka yung pinaka-thick Milo. Sugar overloaded. So, yan. Lipat muna natin to dyan. Try natin yung pinaka-thick Milo nila. Oh. Sabayan na natin ng sabaw. At yelo. Kailangan lagi yung sasabayan ng yelo. Tsaka yung pinaka-milk, yung sabaw niya. Para nababalanse yung tamis. Kasi kung yung top lang, sobrang tamis. Yeah. Nasalo pa. Galing natin sumalo ah. Gupin na lang natin. Nahalo na natin eh. Nung may yelo na, mas refreshing na yung pakiramdam niya. At nawawala yung tamis, nababalanse. Kasi mas maraming yelo eh. Tapos may gatas. 139 pesos lang. Good for sharing na to. Hati nyo. Kahit tatlo kayo, pwede to. Yanins. Mga solid na food tripan. Merienda. Guys, open sila 4 p.m. or minsan 5 p.m. hanggang madaling araw, 4 a.m. May Facebook page sila. Kontakin nyo lang. Pwedeng online order sa kanila. So, ayan guys, meron tayong pupuntahan na legendary ngayon na tago. Imagine niyo 27 years na niyang ginagawa to at sa kanya mo lang makikita. Hindi mo makikita kahit saan. Kaya napaka-unique. Worth it dayuhin dahil siya lang ang nagbebenta nito. Kung meron daw ibang nagbebenta man, hindi kasing sarap nung kay tatay. Kaya samahan niyo ako. Etong kalye, ito yung Barona. Papasok tayo ngayon doon sa may Inocencio. Tara, samahan niyo ako. Nasa may Barona tayo kanina, ngayon Inocencio na. Yan. So, diretso lang kayo dito. Malayo pa. Pero hindi sobra. Pag may nakita kayong gwapo na nasa 70 plus na, si tata yun. Ito ang mundo ng Tondo. Ganito talaga. Pero kung ako tatanungin nyo, sa dami ko nang napuntahan na lugar sa Tondo, safe naman. Mababait naman yung tao. Basta mabait ka. Di ba? Walang problema. Malapit-lapit na. Pag nakakita na kayo ng pogi, meaning si tatay yun. Ah, okay. Sakto-sakto. Yan. Yan si tatay. Sabi ko sa inyo, pag nakakita kayong pogi, si tatay, yun na yun.
So, tayo, bakit siya tokong tinawag? Dati kasi hindi pinapansin yan eh. Oo. Tinatapon lang yan. Naisipan kong tanggalin yung atay saka yung pinakatokong niya, pang ulam namin. Okay naman, masarap. Aha. Kaya naisipan kong itinda. Nag-click naman siya. So, hindi everyday to, tay? Araw-araw. Araw-araw, pero yung dami niya depende sa... Dalawang ganito, tatlo. So, ano lang yung dumati. Gano'n na katagal to ginagawa, tay? Kailan kayo nagsimula? 27 years na. Tagal na pala. Ngayon ko lang na-discover. Dati benta ko niya, 20-20 lang. Oh, mura pa. Ngayon, magkano na siya isang... 50. Mura pa rin. Anong part po ito ulit, tay? Dito ka ng bangos. Bituka ng bangus. Napakaraming bawang yan. Wow. Amoy na amoy, ang bango. Kaya talagang matatakam yung mga kapitbahay mo, tay. Hindi lang kapitbahay, dinadayo eh. Oo nga eh. Meron bang ibang gumagawa nito? Parang kayo lang narinig ko. May gumaya, hindi rin tinuloy. Kasi iba lahat. Kaya tinatawag kayong Tokong King dito eh, no, tay? Wow. Yung iba ayaw ng konting anghang, gusto maanghang na maanghang. Woo, grabe yung Kasi amoy. ginagawang pulutan, Oo. ulam sa kanin, pinapalaman sa tinapay. Ah, pati sa tinapay ah. Very creative. Ang bango, grabe. Wow. Grabe. Ang bango. Tipong parang kahit nasa kanto ka, amoy na amoy mo yung luto ni tatay eh. Toyo. Susunod po natin, suka. Wow. May atay. Yan ang atay. Ah, okay, Ito halo. naman yung tinatawag na tokong, yung mahaba. Tokong is bituka? Ah, okay. Ilang taon na kayo, tay? 73. Ah, okay. Lakas pa, tay. Literal matatakam ka talaga eh. Meron palang ganyan eh, no? Kaya hidden gem. Hidden gem talaga. Literal. Actually, yun yung nakakabilib kay tatay eh. Masayahin. So, ang finished product, ganyan na siya. Finally guys, yung Tokong King, napuntahan na rin natin. Last time na nagpunta tayo dito, wala tayong naabutan. Actually guys literal na hidden gem to. Dahil saan kayo makakakita ng ganitong tokong? Actually, first time ko lang narinig to nung nag-viral eh. Meron din palang binibentang ganito. Atay, tsaka bituka ng bangus. Imagine niyo yun. Meron palang ganito. Grabe guys, niluluto pa lang kanina. Grabe sa bango. Amuin nga muna natin. Tama, sabi nung iba dito, para siyang tapa. Kahit yung amoy niya eh. Try na natin. Di ba kanina ang dami niya nilagay na sili? Actually, kick lang eh. Masarap na may maanghang. Saktong-sakto, tansyado na ni tatay yung anghang. Tama, bagay ito sa kanin. Ito na ang katotohanan. Titikman na natin. Sa kanin. Woo! Imagine niyo, galing ni tatay. Sa iba, tinatapon lang to. Si tatay, ginawa pang business. At tingnan mo naman, naging successful. Umaabot na sa malayong lugar. Parang nga siyang tapa. Kahit yung texture eh. Pero yung tapa na walang tamis tapang alat lang. Okay to. Kung ikaw naghahanap ng something new, unique, try mo to kung hindi ka pa nakakatry ng laman loob ng isda. Specifically, bangus. Yung mga ganito, worth it dayuhin. Enjoyin ko na to.
Etong next stop naman natin guys, lechon horno sa Tondo. Nag-viral to at pinilahan talaga dahil sa sobrang murang ino-offer nila. Imagine niyo, naka-lechon horno na kayo at chow fan fried rice, 100 pesos lang. Kung hindi nyo alam kung ano yung horno, ibig sabihin, luto siya sa oven. Wow, dami. Wow. Ang lutong. Ano pong timbang niyan, ma'am? Ma'am, 100 to 120 po, ma'am. So, yan na po yun sa isang order, Yes no? po, ma'am. Gano'n na po katagal to, ma'am? Bali, ma'am, 6 months na po kami ngayong August, ma'am. So, sabi po kasi nila, no, nag-trending po ito, tsaka pinilahan. Yes po, ma'am. Hindi po ba kayo nalulugi? Alanganin po pag lowest, 50 po yung benta namin, 50 kilos po, ma'am. Dapat po mas mataas pa sa 50 kilos para kahit pa paano may maayos na kita. Ah, okay. Kailangan yung, doon kayo lumalaban sa volume. Opo, sa po. Mahirapan kami magtaas, ma'am, kasi nasanay yung tao ng 100 lang po. May pupuntahan silang lechon. Oh. Ito po yung a la carte namin, ma'am. Pag a la carte, walang kasamang rice, no? Wala po. Ilan po yung timbang niya? 170 po to 180, ma'am. 170 to 180, Opo, no? ma'am. Ano oras po kayo nagbubukas dito, ma'am? Open na po kami ng 5 p.m. ma'am hanggang 12 po, hanggang maubos po. Nakakailang kilo pa rin kayo ng lechon horno dito? Sa ngayon po, ma'am, yung simula nung umulan, medyo nabawasan. Ngayon, 70 to 100. Ah, wow, ah. Not bad. Dami pa rin. Ako. Actually, hindi not bad. Talagang ang galing pa rin, ano? Ang dami pa rin. Congrats po. Salamat po, ma'am. Napakagaling din naman talaga. Mabibilib ka dito sa lugar ng Tondo. Yung kinatatakutan, pero sobrang daming food trip. Actually, hindi mo naman kailangan matakot dito eh. Ako, many times na akong pabalik-balik sa Tondo. Safe at mababait naman yung mga tao. Hindi lang. Ang sasarapan ng mga food trip nila. Saan ka makakakita? Lechon horno, 100 pesos, naka-chow fan fried rice ka pa. Hindi lang yun may iba pa silang ino-offer. Siyempre, pag may mga natira, kasi nakaka 100 kilos sila eh. Pero siyempre, minsan, lalo na ngayon, rainy season na, may mga natitira, pinapaksiw nila. Ito naman, 100 pesos din. Hindi pa doon nagtatapos, guys. Ito, yung paksiw nila na with rice na, 25 pesos lang. Not bad na, parang pastil style, di ba? Enough naman yung ulam para sa kanin. Kung ikaw yung taong mas malakas ka sa rice, pwede na to. Try na natin. Hindi ko pa nangunguya. Grabe na sa pagkalambot at juicy. Hindi lang basta malutong. Sobrang lutong. Samahan natin ang chow fan nila. So, yung chow fan nila may carrots at green peas. Hindi lang ganun kadami, pero siyempre, ang mahal na ng gastusin. Tsaka 100 pesos lang, guys. Kung tutusin nga, dapat white rice na lang eh. Ineffortan pa nila i-chow fan. Sa lambot, nagugutay-gutay. Kahit dito sa pinaka-sarsa nila, sarap guys ha. Sarap nito. Wow. Nagulat ako dun kasi nasarapan na ako kanina. Hindi ko alam may in-next level pa pala. Ooh. Let's go. Malambot yung karne. Hindi lahat taba. Sobrang lutong ng balat. Ano pang hahanapin mo? Napakamura lang. Siyempre, i-try na rin natin yung paksiw na lechon nila. Presyong pang estudyante. May sarili talaga silang sauce na ginagamit. At yung sauce na yon, magugulat ka naman na lasang paksiw talaga. Yun. Worth it na ma-visit. Kahit yung horno pa lang eh. Pero guys kaldereta, kare-kare, isa pa sa masasarap sa kanila dito. Ano po itong paninda nila?
Suman Salia po. So, bali po naglalako po kayo o may pwesto kayo? Hindi po, ikot-ikot lang po. Saan po kayo nag-iikot para sa mga makakapanood na gusto kayong puntahan? Saan kayo makikita? Sa ano po, sa Coral, Coral Street po, Opo. corner, Pacheco. Pacheco. So, anong oras po kaya pag-aabangan nila kayo? Mga 3 o'clock po. Bali na nakailan na kayong ganyan? Bali 20 po. 20 pieces lang. Maubos sila yung 30 piraso, umuwi na ako. Okay. Parang exercise nyo na lang din, ano, Nay? Wow. Magkano po isang order ng ganyan? 35. 2 piraso na, 35, no? Opo, pag isa lang, 20. Pag dalawa siya, isang buo, 35. Nakaka-discount sila ng 5 piso. Mas okay na yun. Sulit. Ang bigat sa tiyan nito, eh. Ready to eat na, no? Nakat na. Iniisip ko, sa palengke lang meron nito, eh. Wow, tas latek. Oo, Naglalagay pa kayo nyog, Nay? mga iba, pag gusto sinabing nyog. Sige, masarap. Nyog. Yung iba ayaw bumili pag walang nyog eh, kasi nasarapan sila sa nyog toppings. Ayaw yung dagdagan, Nay. Like, gawin yung 50. Hindi na kaya. Hindi na kaya ng paa. Exercise lang din po, eh, no? Dati sa Divisoria, nakakarating ako. Medyo... Medyo malayo na yun, Nay. Bata pa ako noon, pwede. So, ganun yung nakatagal ginagawa to, Nay? Siguro may mga 20 years na ako nagtitinda Wow. dito. Ang tagal na pa, no? Dati, kahit sa Divisoria, panlaban ako. Ngayon, hindi na. Kung ilan na lang maubos ko, ganyan, 30 piraso. Kaysa nasa bahay lang po. Diba? Kaya exercise pa. Sumang ano tawag ulit dito, Nay? Suman Salia. Bakit Lia, Nay? Sige po, kunin ko na po ito. Para pang ano, yung tumagal siya. Kasi yung mga ibang suman, di ba? Isang araw lang malakit. Ayan yung Lia, mga 3 days o 1 week ang Okay, hindi siya masisira agad. Ang galing, guys, nasakto natin si Nanay Ligaya na naglalako ng suman sa Lia. Habang nagko-food trip tayo ng lechon horno, nag-iikot-ikot daw siya, so mahirap siyang tsempohan. Pero nagsabi siya ng address kanina. Tikman na natin. 35 pesos, 2 piraso na. Ayan. Pag sinuswerte ka nga naman, may matsatsambahan kang masarap. Mahilig kasi ako sa mga kakanin, eh. Try na natin, ah. Ayan. Nung bata ako, madalas ako makakain nito. Madalas bumili yung mami ko nito sa palengke. Ganun-ganun pa rin, masarap. Pero sanay ako dun yun sa may pinaka-syrup lang na nilalagay. Tsaka latek. Ngayon ko lang na-try na pwede palang lagyan ng nyug. First time ko lang matry yan. Yan, okay. So guys, isa na namang mga nagmumurahan at napakasulit na food trip dito sa may Divisoria. So nandito tayo sa may kahabaan ng Recto. Sa kaliwa ko, nandyan yung Binondo side. Dito naman sa kanan, ayan na yung Tondo. So itong papasukin natin ngayon, ito yung kung tawagin nila Elcano Market. So meron tayong itatry dito na sobrang mura lang. Excited na ako na mapakita sa inyo kasi legit na sobrang mura lang. Sa halagang 5 pesos lang, guys. Imagine ninyo guys, ang dahil sa karinderya nila dito sa Divisoria na pagtapos nila yung 2 anak nila at kasalukuyan pang napag-aaral yung anak na bunso. Actually, mabibilib ka rin sa mga anak nila dahil kahit may sariling pamilya na at may magagandang trabaho, tumutulong pa rin sila sa magulang nila sa pagtitinda araw-araw. Napamahal na rin daw kasi sa kanila to at masaya din daw sila na nakakatulong sila sa ibang tao lalo na sa mga gipit. Paano ba namang hindi guys, 10 piso lang yung isang order ng pansit nila. Then 5 piso naman kapag kalahati. Pero reminder guys, hindi dahil mura hindi na quality to. Dahil sila hindi daw nila tinitipid yung sahog, di bali na daw na maliit lang yung kita. Ang importante daw, masarapan yung mga customers. At hindi lang yun guys, good quality pa dahil hindi sila gumagamit ng MSG. Kaya naman no wonder, sobrang sikat nila dito sa buong Divisoria.
Ayan, isa-isa na lumalabas yung mga food nila. Kuya Rolly. Kalalabas lang nung iba. May mga nakaabang ng customers. Pwede ka pa mag-extra rice. Busy na agad sila. Kabubukas lang talagang ang dami nang nakaabang. O, puno agad sila. Hindi pa nagtatagal sa pagbubukas. Jam pack agad. So, dito sa pansit nila, ito yung tinatawag nila na kalahati or 5 pesos. Ganyang kadami. Pag 10 piso naman, ganito kadami. 2 takal. Ganyan. Half. Tapos free toppings na. Any ulam nila dyan. Ayan. Oh, okay. Ito yung 10 pesos. Okay. Kuya Rolly B, Yes. tanong ko lang po, kumikita pa po ba kayo dito? Sobrang mura. Meron din naman kasi kapag tatabi naman ng kahit konti, nakatutulong ng kahit konti. Ganun. Gano'n na po katagal itong Rolly B? Nagsimula kasi kami 2003. Pakonti-konti lang. Mula sa 1 kilong menudo, 1 kilong bicol, 1 kilong apretada. Basta lahat yung puro 1 kilo. Tapos ang pansit namin noon, isang maliit na kawali. Bali, siguro 3 kilo. Ganun. Tsaka pa kami, nanunuyo pa kami ng mga customer. Ngayon kayo hindi na dahil. Ngayon, dahil nga sa tulong nyo na rin na mga vlogger, napupuntahan ako nung iba't ibang mga kahit yung malalayong lugar. Sobrang Kasi nga sulit. mura eh. Pangmasa talaga ang presyo niya. 5 pisong pansit, 10 pisong kanin, mabubusog ka na. Tapos nilalagyan pa natin ng toppings para mas lalong masarapan. O sabihin, uulit yung mga customer. Hanggang sa papansit-pansit, nadadagdagan sila ng kakalahating ulam. Ganun, hanggang sa may mga naghahanap na rin ng ulam. Ganun. So, kinakailangan lang kasi magiliw ka sa mga customer eh. Totoo. Oo, Kagaya yan, nyulo kayo. Oo, kailangan eh. Para kakaiba naman yung puro na lang yung nakikita eh. Oo. Okay, bayin naman natin. Kung gusto nyo pong matikman ang masarap na lutuin ng Rolly B, puntahan nyo po kami dito sa may 926 Elcano Market, Tondo, Manila. Harap lang po siya ng palengke ng Elcano Market. Yun pong presyo ng aming pansit, pwedeng 10 piso, pwedeng 5 piso. Kung gusto nyo pong lagyan ng topping, pwede nyo pong palagyan. Yung pong aming dinuguan, pwede po siyang kalahati, 50, tapos ito pong isang order ay 80. Ganon din po yung aming apretada. Pwedeng 80, pwedeng 50 kalahati. Yung pong adobo, yung pong Bicol Express, at saka yung tokwat baboy kilawin, ganon din po. Yung pong gulay, pwedeng 20, pwedeng 30. Mga Karoli B, pwede nyo pong pasyalan ang aming munting karinderya. Located po ito sa 926 Elcano Market, Tondo, Manila. Para po hindi kayo maligaw, itanong nyo lang po si Rolly B, ang kalaban ng Jollibee. Galing. Ang kulit. Comedy si Tatay Rolly B. Kaya ang daming tumatangkilik eh. Kaya na po kayo, try nyo po. Luto ng Rolly B. Mura na, masarap pa, pogi pa yung nagtitinda. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Sa halagang 5 pesos lang, makakakain na kayo dito. Ito yung pansit nila. Tapos, nagbibigay pa sila ng libreng sauce. So kung ano yung ulam na binibenta nila dyan, pwede kayo magpalagay ng sauce. Free lang. Any. Kasi ito yung 10 pesos. Ayan, ang pinalagay natin dito, dinuguan. 5, 10 pesos. Makakakain ka na dito. Unahin natin tong 5 pesos. Ang pinalagay natin dito, kaldereta. So, minsan may nakakasingit na karne, pero sauce lang talaga ang libre. Tikman natin. Grabe yung sauce Napakalasa. Para sa 5 piso Sobrang panalo nito. Sobrang sulit. Tapos yung pansit pa niya, may karne rin, may gulay. Yun.
Ito naman yung with dinuguan. Actually, imagine niyo guys ha, pwede nyo na rin ulamin to sa kanin. So yung kanin nila, 10 pesos, isang buo. Pagkalahati, 5 pesos lang din. Busog na busog ka na. Yan, try natin yung dinuguan nila. Ay, wow! Para sa libre, grabe ah. Okay itong dinuguan nila. Andun yung alat, konting kick ng anghang, tapos maasim-asim ng konti. Nabutan tayo ng ulan. Panalo yung lasa ng mga ulam nila. Dalawa pa lang yung natatry natin. Stuff pa lang. Try natin yung mga ulam talaga nila. Yan. Thank you po. Kilawin. Yan, kilawin. Thank you po. Isang rice din po, Kuya Rolly. So yan, titikman na natin yung mga bawat order sa kanila ng ulam. So nakita nyo naman kanina guys, kaka-open lang nila. Ang dami agad tao. Nakaabang talaga agad sa kanila. Ang in-order natin, kilawin na tokwa at baboy. Tokwa and baboy, tikman natin sa kanin. 10 piso lang ang kanin. Ganyan kadami yung kanin nila. Pagkalahati, 5 pesos. In fairness. Lutong bahay na lutong bahay. So, ang itry naman natin ngayon, Bicol Express. Kita niyo yan, no? Ito, ang masarap. Ito, panalo. Andun yung anghang. Ayan, oh, yung sauce, oh. Teka lang, ah. Gatayan, eh. Sarap nito. Ito. Ito, type ko to. Sarap. Alam nyo ba, ang nagpanalo pa sa akin dito? Hindi lang basta mura siya. Hindi sila gumagamit ng bechin. Diba? Isang mabibilib ka pa sa kanila dito, guys. Kasi, ang laking tulong nito sa mga taong kapos, walang budget, or nagtitipid. Diba? Sa halagang 5 pesos lang, makakakain ka na. May free sauce pa ng mga ulam nila. Pag nakakaluwag-luwag ka naman, gusto mo, yung 10 pesos. At kung medyo gusto mo naman i-treat sarili mo, yung 80 pesos na ulam nila. Galing. Ang dami kumakain. Mo. Masarap. Napakamura pa. So, sa mga interesadong i-try, nag-o-open sila dito 5 p.m. 5 ng hapon. Maabot sila 10 p.m. or minsan 11 p.m. Kasi dito sa Divisoria, ang buhay talaga nito, gabi talaga. Pagdating ng gabi, yan, makikita mo, daming pwedeng kainan. Daming tao. So, kainin natin ulit. Yan. Kaya ang maganda dito, mas napopromote pa para mas makilala pa ng napakaraming tao dahil ang dami natutulungan.